Janrel Casimero versus Nonito Donaire, posible ba itong mangyari? Ayon sa upload ni Boss Rich Don, sinabi ni Jason Casimero dito na Donaire, mag-decision ka na. Kasi kung hindi ka papalag, mababash ka ng mga Pinoy. Dahil kino-call out ka na. Kung ayaw mo, mag-retire ka na lang. Hoy, Donaire! Pag-desisyon na diha. Kaya og di ka mo sukol, pag-resign na lang. Kaya mabash yung ka. Mabash ka. Yan ang buong sinabi ni Jason Casimero sa video. So, di natin alam kung nagkakahamunan o nagkakainitan ang dalawang kampo, Nonito Donaire versus Cuadro Alas. Kung maglaban ang dalawang ito, sino kaya ang magiging promoter? Magkano kaya ang pwedeng i-offer kay Donaire? Parehas na sila na wala sa prime ngayon mga tol, pero parehas pa rin sila malakas. Dapat kasi noon pa may laban na itong dalawang mga tol. Noong hawak pa ni Cuadro Alas ang WBO belt, pero sayang lang at hindi na ituloy. Pero ngayon mukhang nagkakainitan ata ang dalawang kampo. Kasi hindi naman sasabihin ni Jason Casimero yan kung hindi sila nagkakahamunan. Hindi naman pwedeng bigla na lang gagawa ng video si Jason Casimero at sinasabihan si Donaire na mag-retire ka na lang kung hindi ka naman papalag dahil mababash ka ng mga Pilipino. Kung may kasang laban na ito mga tol, pinakamalaking tsansa gaganapin dito sa Pilipinas. Sino kaya ang mag-promote at sino ang mag-o-offer kay Donaire? Malaking bayad din ito mga tol. Siguro abot ito ng 10 milyon pesos. Kasi isang Donaire yan mga tol. Legendary world champion natin yan. Si Cuadro Alas naman, 3 division world champion din natin yan at kilala natin na napakalakas. So abangan natin ang reaksyon ni Donaire sa videong ito ni Jason Casimero. Kilala natin si Cuadro Alas na matigas, malakas at malupit. Isang mahusay na boksingero, former 3 division champion. Pero kilala din natin si Nonito The Flash Donaire. Alam natin ang kanyang kalidad. Kaya tingin ko hindi rin madaling laban si Donaire para kay Cuadro Alas. Tingin ko malaking offer ang kailangan ni Donaire dito para pumayag. 5 million siguro maliit pa yan. Pwede pa siguro lagpas 10 million. Kasi ang binabayad kay Donaire kapag lumalaban yan sa ibang bansa talagang napakalaki. Sa iba pang balita, huling nakalaban ni Terence Bud Crawford na si Israel Madrimov. Nagbigay siya ng prediksyon sa laban ni Crawford versus Canelo Alvarez. Sinabi ni Madrimov may tsansa pa rin si Terence Crawford. Lalo na kung aabot ito sa decision dahil pwedeng ma-outbox si Canelo. Pero sinabi din ni Madrimov na may power si Canelo Alvarez. Kung makaligtas si Terence Crawford mula sa mga power punch ni Canelo, may pag-asa raw si Terence Crawford. Kung titignan po natin ang ranking sa super featherweight, dalawang Pinoy ang mataas dyan mga tol. Si Charlie Suarez at si Mark Magnifico Magsayo. Ngayon medyo nadaya ang ating kababayan na si Charlie Suarez para masungkit sana ang WBO belt ni Navarrete. Nandyan pa naman si Mark Magsayo para bumawi. Kasi ang pinupunterya ngayon ni Mark Magsayo itong WBC belt na hawak ni Oshiaki Foster. Mataas din ang ranking ni Magsayo sa WBO ni Navarrete. Number 3 si Magsayo dyan. Kaya may posibilidad din na mapalaban si Magsayo kay Emmanuel Navarrete. Ano sa tingin nyo mga tol? Kaya ba ni Magsayo si Navarrete? Nakayanan ni Magsayo ang pressure fighter na si Brandon Figueroa. Sana makita natin na lumaban si Magsayo kay Navarrete. Okay mga tol, hanggang sa muling update.